Mga Karaos, good morning po. Ayan, good morning. Kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw ng linggo, August 23. Ayan, may project update tayo. Yung isa dito sa Lumina Homes Phase 6. Ayan, bali yung stay-in natin. Siyempre, pag stay-in ka, pag araw po ng day off, napakahirap po talaga magpahinga. Kaya mas pinipili nila magtrabaho. Yan, pumapayag naman po tayo nun. As long as meron talaga silang gagawin. So, yun, papaano tayo, preparasyon tayo para dun sa pinakarampahan, packet po dun sa may carport. Tapos project update din tayo dito sa dati naming ginawang bahay. Sa dami ng naging renovation namin sa bubong, nagkaroon to ng problema nung bagyo. So na-testing yung bahay nila ng 2 linggo, ayun lumabas yung problema. So yung bahay po na to, bali yung renovation ng bubong niya, bali dugtong lang yung extension. So mas maganda po talaga kung yung mga nagpapagawa ng bahay, walang dugtong po sa mga bubong, walang putol yung yero. So isang buo sana. Yan, isa yan sa mga update natin ngayong araw ng linggo. At saka meron tayong ocular visit dito sa Meridian, General Trias. Yung layo niya sa project natin sa New Leaf, mga 2 o hanggang 3 kilometro po yung layo. Yan, tingnan natin kung magkakasundo kami nila client, pero ocular visit lang to. Hindi nangangahulugan na gagawin na po natin kasi meron pa po tayong mga iba pang mga nauna at nakapila or naka-line up sa mga ongoing project natin. Ayan mga Karaos, samahan niyo po muli kami ngayong araw ng linggo. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Bago tayo umalis, papuntang Meridian subdivision din sa Gentry. Ayun na, konting update tayo rito. So, ayan yung tropa. Bali nakapag-decide yung may-ari ng bahay na yung buong bubong dun sa sa dating existing na unit dito sa sa Irene Row House. Bubuin na po nila yan hanggang dito sa may back extension area. Kaya ito mapapansin nyo, meron tayong isang mahabang yero rito na umaabot ng 8 meters. Yan 8 meters po ito yung gagamitin po rito. Yung mga ginawa namin dito, yung buong renovation ng bubong, simula rito, tsaka rito lang. Ayan na. So rito, wala silang naging problema. Itong area na to. Dito, kasi dugtong na po ito. Yan, dugtong na lang po ito. Pero nung time nung mga nagpagawa sila, nung mga araw na nagpagawa sila, medyo kulang pa talaga yung budget nila para sa buong renovation ng bubong. Meron pa nga dito ayun, putol din to. Ayan, putol din. Tapos yan sa gilid, pinahabaan na nila yung flashing nila dyan. Pero dito, maiksi pa. Ayan. Yan ang gagawin natin dito. Yung buong bubong ng existing unit, ito, papalitan natin ng mahaba. Hanggang dun po. Yan, wala na pong dugtong siya, wala nang putol. Bali rito sa pinagagawa ni client, nadoblehan po siya ng rito, nadoblehan siya ng gastos. Pero ang ending naman talaga, ang gusto niya talaga is mapalitan to ng buo. Hindi lang kaya nung unang gumawa kami. Hindi lang talaga kaya ng budget pa nila. So ito, papalitan na po ng buo. Mula rito sa existing na bahay na roofing hanggang dun po sa may back extension. Isang buo na po siya. Yun yung plano ni client dito. Hindi naging effective yung pagpapalit ng bubong dun. Nagkaroon pa rin po siya ng problema. Yan. Bali ang usapan na lang namin ng may-ari ng bahay. Ayan, napakabait po ng may-ari ng bahay nito. Nagano lang talaga sila, nagtiis lang sila ng mga nakaraang linggo na umuulan kasi hindi naman maayos to kapag ka umuulan. And shoutout po kila sir at saka kila ma'am Christina sa may-ari. Sobrang bait nila at naunawaan po nila yung mga nangyari rito. Doon ang nagkaroon ng problema, doon sa dulo. Ayan, bali ang usapan namin is yung manggagawa lang yung babayaran nila. Lahat ng serbisyo na ginawa ko rito, i-deliver ko yung materyales, mga kailangan, power tools, lahat. Isa po yan, libre at saka
hindi na ako nagpabayad dun sa may-ari. Ang babayaran lang nila yung manggagawa, pero tayo yung sa contractor hindi na. Basta yung ano lang, lahat lang na materyales na ipoprovide, yun lang yung babayaran nila. Bali yung mga yero na matatanggal dito, ito, at saka yung mga flashing, yan lahat po yan ay iano po natin sa may-ari, isosurrender natin lahat sa kanila. Dito malinis, walang problema rito. Kami rin po nag-renovate nito. Ayan, pero dito, yan na, marami na akong ipinaliwanag dito nung ginawa namin to. Kagaya nito, maiksing flashing na hindi umabot dun sa rib. Tapos may cut yung bubong dun. Tapos ito rin, may cut din dito. Tapos baliktad yung installation dun sa kabila. Minsan kasi pinapaliwanag din namin sa may-ari ng bahay kapag halimbawa mag-uumpisa kami, ocular namin yung bubong, titingnan namin kung ano yung mga mali. Kaso nga lang ito, wala sa usapan na babaklasin namin to at babaguhin kasi malaking trabaho po yun. So kaya ito, medyo nadoble yan si client ng gastos. Ito lang naman yung nadoble sa kanya, itong gastos na to. Yan yung extension dito, pero sayang pa rin. Pero ngayon nakapag-decide na talaga sila na ipabago na. Pinag-ipunan po nila. Yan na. Ito lang yung pinangangamba ko ngayong araw ng linggo. Kasi sinabi naman sa balita, meron na papasok po na na bagyo. Ayan o. So sabi ko na lang sa tropa, i-cancel yung gawa kung sakaling umulan. Ayan na yung ambon. Pag umulan to, hinto yung trabaho ron. Nandun na daw sila client sa Meridian Subdivision. Medyo traffic lang po talaga rito sa Paradahan. Matagal ko nang binablog tong area na to. Kapag ka umaga, sobrang traffic. Palengke kasi ang kabilaan. Tapos intersection dun sa gitna na kung saan maraming dumadaan na sasakyan. Mga karaos, nandito na tayo sa Gentry. Yan, Meridian Place at saka Meridian Place 2. Alin kaya dito sa dalawa? Dito pala sa Meridian 1. Ayan. Ayun si Sir. Ayun si Sir, yung naglalakad. Morning po. Ang aliwalas ng bahay dito, no? Ang luwag na kalsada. Ang luwag ng kalsada. Ang bahay sa na-experience ko, bahay sa mga Fill and Best, matitibay. Oo, kagaya ng project natin sa New Leaf. Ayan si Sir. Ayan. Good morning. Kasama po si Ryan po. Sir, good morning sir. Sir Ryan po. Lee. Karen po. Ma'am Karen. Sabi ko nga ibablog ako ni Kuya. Okay na po ba? Sabi ko nga sa kanya, naku, dawin pa lang yun si Sir Lee. Nagbablog na yun pag alam may ocular. Medyo lang, na traffic lang po. Bahay po ng ate ko yan. Ayun, gawa na. Ayun, laki, mataas. Kagawa Naghanap lang din sila. Kasi hindi nga pa po kayo available. Ito po yung unit. Ito yung unit ko. Ayun Yung bayaw ko. Magandang araw po. Yung Lee po, may-ari sir. ng bahay na yan. Hello po. Morning. Ang laki ng bahay niyo po. Malaki na po yan, sir. Ito. Ito, sakop niya to. Ilang square meter po ito? 75. Ay, andun yung sa floor plan. Ang laki na to. Kakaiba yung no? Yung pagkakagawa ng bahay. So, metro kwadrado po siya. Pwede ko na po bang ikutin? Ikutin ko lang ako. Ay, sige. Sige po. Tingnan ko po muna. Ayan. Paano ko ba iyan? Sige ma'am. Okay lang. Wait. Ito yata, sir. Dito mo ba makikita? Doon makikita na po yun doon ma'am. Yung pinakita mo sa akin kanina. Okay. Sige, sir. Ayan na. Bali, bungalow. Bungalow po siya. Ayan. Yan, medyo yung bahay maraming papalitan dito. Gaya nito. Pintuan. Ayan na.
Sir, hanggang dito ang sakop? Yan. Ito hanggang dito. Sige. Ayan. Ito malaki. Oo. Matagal na nga po eh. No? Oo, talagang. Nung last year nang umuwi ate ko, nakasilip-silip ko. Pero yung mga that time po, yung pamangking ko, Oo. sila lang yung bumibisita-bisita dito. Matagal na ito na-turnover. Ang bahay ng Feeling Best, matibay siya, sir. Yung mga ganito talaga ang ano lang. Siyempre, quality naman to. Tapos magbe-base na lang tayo sa setup na gusto mo rito sa bahay. Siya ang wife ko. Nakikita ko yung bubong, medyo sobrang luma na to. Yan, makikita mo naman na dito sa pinaka-ilalim. Ayan, bali, ang pag-uusapan natin ngayon, yung magiging setup, yung orientation din ng bahay. Kung ano yung balak mo. Kung ako kay ma'am, gusto ko sana pader to pader. Sasakupin ko po yung buong 75. Ayun, pwede. Pwede naman. Para ma-maximize Oo. ko. Ayan. Dito na lang. Punta ka lang. Sige po. Medyo... Dito, sir. Ayan na. Malaki yung corner. Ayan na. Tapos, 150. May idea na kayo kung hanggang saan kayo rito sa... Ay, wala pa. Siguro. Not sure exactly sir kung hanggang dito lang ba talaga yung mga ganyan or... Conforme kasi yung ginawa dun sa kabila, hindi sumagad. Hindi siya nakadikit. May ano naman to, may plano, may setback. Okay na po tayo rito sa Meridian. Yan, nakapag-meeting na rin kami nila client owner. Yan, napag-usapan na rin yung mga detalye ng gusto nilang ipagawa. At saka syempre yung sa requirements. Wala pa palang ilaw to, no? Tsaka wala pa siyang kuryente, wala pa siyang tubig. So suggest na lang namin 1 month or 2 months bago ang renovation ipakabit. Yung mag-apply. Ayan ang balak pala ni client owner dito. 3 bedroom with carport. Proposed for second floor to. Tapos may balcony with yun nga 3 bedroom, tapos yung interior hindi maglalagay ng kusina. Prepared nila outdoor kitchen. Ayan, kapag natuloy ito mga karokas, yan, may panibago na naman tayong aabangan na project. Dito yan sa hawak yan ng Feeling Best dito sa Meridian. Hello. Are you fixing that? I was switching on. Ako, Inglesera. Opo, doon po namin nag-aaral na po doon. Kasama niyo po siyang umuwi rito. So, Charlie, you wanted to fix our Actually, old nag-apply kami house? ng permanent Yes. resident. Let's look So, pag inside of lumigwak, our old ito na yung house? uwian namin. Okay, it's okay to you. Tara, let's go. God, wait. There's like a lot of grass. There's a lot of grass, no? So how can I Nga niya, wala pa kami. Sinabi daw niya sa atin, abandon house daw. Thank you, sir. Yan, maraming salamat po kay Ma'am Karen at kay Sir Ryan. Yan, bahay po nila. Picture na lang po tayo. Ano tayo dala? Tatlo. 1, 2. Salamat po. Sir, tabi na tayo sir. Sige po. Sir, una na kami. Ingat po, ingat. Salamat. Yan. Ingat, sir. Ayan. Napakabait po nila Sir Ryan at saka ni Ma'am Karen, no? Napakabait po. Ito po yung bahay. Yan, bali renovation nito. Magiging po siya, 2-story. Tapos sabi ni Sir Ryan, gustong-gusto niya daw si Master Dindo, no? Yan na. Pinaka-pogi daw sa trabaho. Si Master Dindo. Hindi, si Kuya Dindo, pogi talaga nung kabataan kasi makikita mo sa itsura. Tsaka yung mga anak niya, magaganda tsaka gwapo. Yan, ang Meridian naman po, hindi naman ganun talaga kalayo. Although malayo na siya sa location namin, pero simula dito sa may New Leaf Project, accessible pa naman. Bali, siya, 2 to 3 meter ang layo.
Grabe yan, nagkantay talaga yan sila sir ng taon sa atin. Oo nga eh, kasi maraming maraming nagbe-message sa atin. Pero natatabunan kasi sa ng mga nag-i-inquire na iba. Kaya siguro yung mga messages nila pumasok dun sa spam or message request. Pinagtulungan na nga natin na hindi pa rin talaga kaya. Oo, ang daming nagbe-message din talaga. Buti nga nahanap nila ako. Ayun, kasi sa'yo naman mas konti yung nagme-message sa'yo. Kumbaga, Nakita ako. parang ang sa akin kasi, ang messenger account ko, pag nag-message ka doon, hindi siya magpa-pop up kagad sa ko. Hindi na nga, na-spam na agad. Ay, spam siya. Yung sa'yo kasi, syempre, konti yung lalabas ka agad. So, ito, palabas na kami rito sa Meridian. Ayan, maraming salamat po uli kay Sir Ryan at saka kay Ma'am Karen. Ayan, maraming salamat po sa pag-invite dito sa ocular visit na kanilang bahay. Ang mga sunduan pala namin dito at napag-usapan ay kumuha muna po ng requirements. Mag-apply po muna sa architect namin na si Ma'am Eliza at saka sa secretary niya na si Anderson. Sila po yung mag-handle at mag-aasikaso ng requirements ni client. Bali, less hassle na yon, hassle free na. Ang kailangan lang ng mga tagalakad ay yung mga dokumento kompleto. Tapos sila na po mag-aasikaso nun. Simula rito sa magiging opisina or sa HOA, tapos hanggang sa munisipyo. Hanggang sa pag-approve po, hanggang sa mai-release na po nila na may approve na po yun ng architect and engineer, sign and sealed na yun sa munisipyo, hanggang sa pwede na po tayo mag-renovate. Ayan. Another client po na nagtatrabaho sa OFW. Yun. Siguro pagka natuloy kami rito, pag ginawa namin yung bahay, lang po kami, bali contact na lang, update. Mabenta ka talaga sa OFW. Oo nga sa OFW. Basta yung trabaho, wag mong lolokohin. Gagawin mo ng maayos at walang anomalya. Ilang taon na rin po tayo rito sa construction renovation. Mahigit 1 dekada na. Kaya maraming salamat po doon sa mga nagtiwala sa amin noon. Gawa ng, kung hindi rin dahil sa tiwala nila, hindi rin po kami nakabuo ng mga renovation project na sample na ipapakita po namin sa mga future client. Kaya salamat po sa lahat na nagtiwala, nagpa-renovate. Kaya maraming salamat po. So ito yung resulta. Mas marami pa pong nagtitiwala. Ayan. Ang kasunod ko po pupuntahan yung project natin sa Lumina Phase 6. Ayan, magbibigay tayo ng update ngayon, konting update lang. Kasi yung trabaho naman na pinagagawa natin ngayon linggo, hindi po pwedeng masyadong maingay. Kailangan yung mga yung trabahong hindi masyadong maingay, kagaya ng buhos, yung ganun lang. So wala mo na mga gagamit ng grinder, barena, tsaka demolition. Yan, medyo maingay, nakakaya sa kapitbahay. Nagpapahinga. Sana all nagpapahinga. Siya nga pala mga karosa, hindi naman na po umulan. Kaya maraming salamat, matutuwa yung tropa rin. Kasi kung umulan, automatic yon, cancel trabaho, uwi sila. So sayang yung extra income ngayong araw ng linggo. Let's go. Tara. Nandito na tayo sa Lumina Phase 6 ngayong araw ng linggo. Ay, magandang araw kila client owner. Yan. Kuya Banoy, saglit. Nakakalimutan nyo pa yung alambre. Andiyan na. Oo. Kaya kunin mo lang yung eskwala nito ha. Baka lumagpas tayo ng buhos dito sa kapitbahay. Yung kailangan. Paano yung natin? Yung Okay lang ay hindi iwasan nyo. Iwasan nyo. Yan. Okay, bali ito nga pala, may pang lason pa ba tayo dyan? Lagyan nyo pa rin para sigurado tayo. Lason sa anay po yun. Bali kahapon, nag-usap po kami rito nila. Gusto nilang gumawa ngayong linggo. So ito yung isa sa pinakamainam na pwede natin ipagawa sa kanila. Yan, para maiwasan muna yung mga demolition. Kasi yun na yung schedule nito, yung mga demolition na rito. Tapos yung mga paon ng bakal na pinadeliver ko,
magagamit po muna dito, gagamitin muna namin. Kasi yung iba dyan para doon sa asintada at saka yung iba para doon sa paggawa ng kitchen counter. So dito muna namin gagamitin. Pagdating dito 20 by 20 kalahati, tapos dito 30 by 30 tayo. Hanggang saan ang saklaw ng buhos mo niyan? Ayan yung kanto. O sige, dyan na muna. Yan, hindi naman po namin malalahat-lahat ang bubuhusan. Labas nyo na. Isobra mo ng 60, kaya? Kaya po, basta ito na po yun. Ayan na isobra. Sige. Okay, konting pasilip dito sa ginawa nila kahapon. Yun. Plastering. Pati ito okay na. Yeah, okay na. Malapit-lapit na rin pala baklasan ito. Nakapagdilig kayo, kuya? Pero umulan no? Umulan, no? Nakalibre tayo ng dilig. So yung pintuan nito, mga karos, bali mapupunta siya rito. Bali maganda rin to kasi wala na po siyang iiwasan na nosing dito. So pag naglagay tayo ng edging dito, so metro kwadrado na makikita natin. Ngayon baka matanong nyo, bakit yung poste pinaganito, hindi na lang po pag ganun. Mas matibay po kasi ito, mas naka-interlock po kasi yan. So mas matibay siya. Pwede naman natin pag ganun, pero syempre kung ako tatanungin niya, mas matibay yung ganito. Yan. So ito, pag binuksan yung pinto, may space pa rito na pwede nilang gamitin. So pwede sila magpa-install ng kung ano dyan, na pwede po nilang paglagyan ng mga gamit. Ayan o. Hindi pa kompleto yung mga sintada rito, kaya may hollow blocks pa tayo rin, tsaka bakal. Yan lang, gagamitin na po muna namin dito. Kaya wag masyadong maingay na, linggo ngayon. Yan, tapos ito, nakasikaso na rin pala nila to. Yan, may konting ano pa rito. Ano ba to? Palitada na lang yan, asintada. Palitada. Yan, puro palitada, kabilaan. Yan. So mas makakagalaw na tayo maluwag rito pag nabuhusan to. Dito tayo magpapa-deliver no. Kaya yun, pwede na mailipat dito. Yan. Para doon naman tayo sa kabila, susunod. Ito yung mga gamit natin Iba yung hollow blocks. Ayan. So kung magkulang, dagdag na lang. Siguro kapiraso na lang naman kung magdadagdag. Okay na. Kuya, picturean mo pa rin ha. Medyo layo ka lang konti para kuwang-kuha. Sige. Una na kami. Sige. Bali mga karos, bumalik na tayo dito sa Lumina Phase 2. Ayan na. Maraming salamat nga pala doon sa nagpa-ocular ulit din sa Meridian, sa may General Trias, kila Sir Ryan and Ma'am Karen. Ayan. Abang-abang lang tayo mga karos kung ano po yung magiging update doon sa project na yan. Siya nga pala, ito nakapagbaklas na sila ng yero. Dugtong nga ito Dugtong. Yung ano nga pala, available na long span, hindi siya kakulay ng chocolate brown na unang naikabit natin po ron sa taas. Beige color po siya. Pumayag naman sila client owner na ito na lang daw yung gamitin kasi hinahabol na nila yung tagbagyo. Kasi kung hihintayin pa namin yung chocolate brown, matatagalan pa. So okay lang naman. Bali kung magka-budget daw, magpapa-repaint po sila rito. Ito yung original na kulay talaga ng bubong. Yun nga lang, may iba nga lang po pagdating dito. Payag naman sila client. Ito na yung luma na mga pinagbaklasan. So ito masigurado na po to. Masigurado na hindi na po talaga magkakaroon ng problema to. Kasi ano na siya, isang buuan na. Tapos meron lang akong konting napansin dito sa kabilang bahay, dito sa kapitbahay, na ito nga, isa kinakalawang na. So nasaktuhan pa. Hindi pa masyadong nakapalitada to. Ayun Hindi ho kasi namin to pwedeng galawin. Nung una nag-renovate kami rito, hindi ko to nakita. Siyempre may siya, mataas yung firewall nito. Mas kampante tayo rito sa
sa gawa na. Kumbaga ito lang yung gagalawin natin. Ngayon nakita na natin additional na problema. Hollow blocks lang to. Ngayon natapat. Ito yung dugtungan niya kinakalawang na. Natapat pa rito, yun. So asikasuhin na lang namin to sa pinakamagandang paraan. Gagawin namin dito, isosolid namin yung silyado ng flashing dito sa kapitbahay. Tapos i-epoxy primer natin yan. Pagkatapos sisilyaduhin natin ng roof guard. Yan yung mga gagawin natin dito. Ayan. 4 na katao po yung gumagawa rito kasi hindi kakayanin to ng 3. Mahaba masyado yung bubong. Yung sasakyan yung sasakyan. Nako. Padanin, te, daan ka muna, te. Salamat. Okay, malayo pa, malayo pa. Bali yung tropa, break time muna. Habang wala sila, asikasuhin natin to. I-epoxy primer natin to. Pagkatapos sisilyaduhin yung mga dugtungan. Tapos pipinturahan natin ng rain or shine mamaya para matibay. Ang ginamit natin dito yung epoxy by Build Right. Ayan. Tapos ito, yung ganitong component niya na wala pang catalyst. Kailangan talagang haluin na maigi to bago nyo isama sa catalyst. Tapos maglagay kayo ng lacquer thinner, pampalabnaw nya. Yan, medyo buo-buo kasi yan eh. Pag hindi mo nilagyan ng lacquer thinner yan, hindi yan masyado matutunaw. Yan. Okay na tayo rito. Ayan na. Inabot siya ng 3 coats. Bali ano lang siya, 1 litro. Yan, mahalaga po yan. Tapos ang susunod na gagawin pag natuyo, mabilis na naman matuyo to, mga 30 minutes tuyo na. Silyaduhin natin na elastosil yung mga pinagdugtungan ng mga flashing. Bali yung tinira natin dito yung flashing nung sa kapitbahay. Kasi walang palitada po yung firewall. Yung gumawa po ng extension nito, hindi na palitadahan yun dito. Pag pinasok po yan, yung tubig niyan tatagos dito sa loob ng bahay. Bali mga karos, bago matapos po yung vlog natin, nagpapasalamat po tayo kasi si Jet Li, na disgrasya siya nung nag-update tayo dun sa Phase 5. Ito, nagagamit natin siya ng maayos. Nakakalipad na siya ng maayos. Okay naman po ang lahat. Yung recording niya, yung camera, yung LEC, and maayos. Nagpapasalamat nga rin po pala ako sa may-ari ng bahay, si Ma'am Christine at saka si Sir, yung kanyang asawa. Napakabait po nila. Gawa ng ito, renovation namin ito, napakaraming naging problema after po namin ginawa. Lumabas yung problema niya nung umulan, nung bumagyo. So mas marami po yung naging problema kapag bumabagyo. Pero nung nag-renovate kami, na-testing namin to ng mga ilang malalakas na bagyo rin, hindi naman siya nagka-problema. Pero nung malalakas na talaga yung ulan, doon talaga naglabasan. So eto, napagastos talaga sila client dito, nadoblean sila ng gastos. Pero hindi naman kasing laki ng gastos nung sa una. Bali, yun nga ang masasuggest po talaga namin sa mga renovation, lalo na kapag row house. Sinasabi namin na mas maganda po yung ganito, yung isang mahabang yero na. Kung kaano kalaki yung bahay kasama yung extension, dapat ganun na rin kahaba yung yero. Hindi na po dapat tipirin pa. Ayan, makikita nyo dito sa video, yung extension dito sa mga gilid ng kanyang mga flashing ay dinagdagan po namin. Yan po ay napagbaklasan namin. Diyan din namin po kinuha. Yan, pinahaba namin yung mga extension ng flashing sa mga side flashing para mas maging effective po yung ginawa naming renovation. Ang binili nga lang po pala naming mga materialis dito, yung mismong bubong lang.
yung mga dati niyang flashing and capping, ibinalik lang po namin at wala po kaming tinira. Ayan nga pala mga karos, makikita nyo, habang nagre-renovate kami ng bubong, biglang sumama yung panahon. Pero ito, halos patapos naman na po kami. Nag-a-apply na lang kami ng mga sealant. At saka, binabala ko nga pala dyan mga karos na pa-applyan din po ng roof guard, yung ibang tinamaan po ng mga sealant. Kasi hindi siya maganda tingnan. Medyo madumi po siya tingnan. Ito nga po pala yung kabuuang bahay dito sa nire-renovate namin. So dito rin po kami nakatira. Yung bahay na makikita nyo na yan ay nasa 2,500 mahigit dito sa loob ng Lumina Homes. Ayan, syempre katabi namin dyan ang Camellia, ang Phase 5 ng Lumina. Ayan po yung mga katabing subdivision. So dito nga po pala sa Lumina Homes Phase 2, halos kalapit ko lang po yung kapitbahay na nagpa-renovate po sa amin. Ayan na po. Bali, pinapaumpisahan ko na nga lang pong papinturahan yung mga flashing. Syempre, para mas maganda po siya tingnan. At saka syempre, yung mga sealant na nilagay namin ay magkaroon ng dagdag protection. Ito na po yung mga pinagagawa natin. Ayan. So again, maraming salamat po muli kila client owner. Itong sabi ko na lang po sa kanila, masusubukan po yung bahay nila sa susunod na bagyo. So mag-update po sila sa amin. So ito, medyo malinis na. So mga karos, hanggang dito na lang po yung vlog. Kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. God bless po sa ating lahat. Ito paalam po muna. Let's go! Tara!